Maing udto Sugbo, maing udto Pilipinas, kini ang Beyond the Headlines din atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Atong tabangan ug pangitaan og solusyon ang inyong mga problema. Ug palanugon ang tingog sa komunidad adlaw karon nga Miyerkules, September 13, 2023. Ako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong pagpaniudto kaninyong tanan diha, no? So hinaot maayo inyong pagka nakapwesto na mo, unya na sa inyong atubangan ang inyong cellphone para kuyugan na mo sa inyong pagpaniudto. Kana. Aside naman duha ni Luigi, kuyog sa nato karon ang atong kauban nga si Rolando Moralio. Naani siya para naani siya laing rason nga nung naani kuyog ni nato siya karon personal. Unya in fact, daghan makarelate ini iyang problema kanang nipalit ba ka og motor? Kamo nipalit mo og motor? Nya until now wala pa ang inyong rehistro. Actually, Luigi, nag-post ko kaganina. Usa sa mga ni-komento kani si Mark G.U. Ningon siya, 5 years na ako motor. May MB file ra gihapon. LTO Region 7, sige pataani. We deserve an explanation. Si Charles Comendador Litihiyo, ayay, saktuha. 3 to 5 days rabaya gihatag sa LTO. Si Javon Campomanes. Busy ang LTO puro wala pero dagkog sweldo nila. Ato lang ning istoryahan ha. Atong basahon inyong mga comments pero ato ning kanang sutaon karon og unsa man asa man ang problema sa side ba sa dealer o sa side ba sa LTO. Kay para atong mahibaw-an kay ang mga tao nga nanguhag motor, most of mga 90% nipalit na sila para sa ilang panginabuhian, para sa ilang negosyo, para sa ilang trabaho. Ug dili baya ka makadagan og walay rehistro. Kay dakpon man kadako ra ba kaayo og pulta. So, grabe na ba ang checkpoint ron ha kay ting election na ba ron? So na siya ato na siyang istoryahan karon. Now para i-situate lang nato ang dagan aning atong discussion, mo-focus ta sa discussion ni Dudong o ni Rolando. Alias Dudong na siya, basig mahibong mo, Rolando siya niya, Dudong among tawag. Alias niya si Dudong. So, atong sutaon, ug unsa sa dang experience ni Dudong, ug kamo diha nga nagtan-aw ni Kuyog na mo karon, ani basad ang inyuhang na-experience o inyo basad ang nahiaguman nga kanang experience sa pagpalit sa motor kay pasin once and for all sige na gitag balik-balik og storya ani no so kanang kinsa man gyud ang namakak di ba so dong storyahin mi nipalit kag motor. Okay, atong August 17 ni kuha mig motor. Actually ang motor sa ako nang namang ko'y worker gamay ako negosyo gamay. Ngalan niya ang motor pero ako co-maker ko na ako gyud nagkuan po nag-sell out sa kwarta. Ini saad man ko nga og ginawa gamay palitan og motor kay para koleksyon ba pangolekta. Karon 17 ingon siya nga ingon ang empleyado sa usa sa motorcycle dealer diya sa Leon Kelat nga 2 to 4 months na mura ko da surprise 2 to 4 months kay madugay ko na ang processing sa LTO. Kung sige lang, ipasa lang ng kanang documents kay mutabang ko follow up sa LTO dito. So gitagaan ako sila og mga around 3 weeks, mga 2 kapin, mga August 29, gi-follow up na mo dito sa LTO, wa man napasa ang papel. Di nitawag ko balik dito, akong gi-follow up na wala man ninyo napas. Sige sir, among ipasa na ang papel. So last Monday, September 11, no? Last Monday, gi-follow up na wa magipon ng papers dito. Dito na ko nagtawag balik na medyo nagamay na ako gamay na strong ako gamay kay kani mo motor gipalit di magud para pang display. Dili pang char lang. Dili gamit sa negosyo na 2 to 4 months matulog ang motor na magbayad na ka. So dako na kay kag kuan kung gusto di ni ang motor na ra nagpundo magtan-aw ko sa motor. Mura ko maglagot, gawas na ko kung nara mong motor di ka biyahe. Mauna. Wa na kwarta. Wa na kwarta niya. Sige bayad, sige pagawas. Wa pa na mo first babayad na mo rong Friday siguro or Monday mo something like ana. Na gusto na nako makuha na. Pero in the first place kinabi ako sa media, usa sa mga editor sa Super Erdo kani akong pag-ari karon dili related sa akong trabaho as a customer kining hibalo ko nga ang base sa ilang pagpasabot
nigawas nga di maayo ang image sa LTO kay langayan. Unya So, karon ako nasuta nga di mo ding last na kong tawag ko, di mo ding LTO ang problema. Ini magitangkong ang papers. 4 months or almost 1 month is enough. Pila pagpass dito na may LTO, may LTO to sa Manila. Ipasa mo ko na ito rin. Na medyo nakayaw-yaw na ko sa second ko kay hibalo ko sa dagan sa kuan sige mo pamati sa mga balita na naadyo ko mismo sa balita na sige sa kutan behind headlines di ba? di ba? Di ba Luig Miss Mildred no. So kung na ako experience man ginako ni natuog ang kuan motor makuan ko ba kay dili ko ni sa akong gikaingon ganiya dili ni pang display dili ni pang char-char dili pang suri-suroy dili pang suri kina ako lain na gamit para inana niya muna natanggo na murang akong worker sa simpre di man ko sige lang kay akong kuan kay para po ni sa uban no kaning tumati niya para po ni siguro sa LTO kung asa gyud ni kay sa kadaghanan murag ang inyong image mo ay at stake ani nga suka 2 to 4 months nga langay ang processing sa LTO. Yeah, automated naman ka sila. Automated niya. Ingon pa ang atong presidente, ingon sa nga, kinanan, dinalian ang tanan, di ba? I-fast track ang tanang dealings with the government. Here comes ako sa media, naka-experience ko first hand, nga inini di. Ay, so, raglaan mo ito, naka-istorya ko sa host kay sa atong mga mga veterana host rin na actually kaning ang Hmm. experience ni Dudong mga higala dili lang kay siya earlier pag yun nasad mila ing kauban diri sa Sunstar nga fully paid na gyudong as in fully paid na ang gipalit niya mas grabe kanang kuan pero motor po niya motor 1 month na dong wala pa gihapon ang papilis paita pero pag follow up na mo dito sa LTO si kaindik pa man to today, gi-follow up 2 days after na-release ang rehistro. Basig lahi na ni Ron. Sa ka-index sa una, murag dali to kay murag musukol man niya. Unsay pang akong gusto maibawa unsay patakaran sa karon nga bag-o nga kuan kung nibalik pa sa karaan na pwede na maglangay-langay. Sige. Kani siya relevant o kanang kuan kay niha kanang as a consumer angay kang tubagon og unsay gilangayan. So atong i-try og pangutana sad ang dealer gyud sa kanang maong gipalitan ni Dudong ug mangutana ta og unsa man ang rason nganong madugay man ang pag-process sa registration kung mopalita actually before na siya before ma-process ang imong application naanay mga requirements naay mga requirements so dili na ibaligya sa imo kung dili kompleto ang hello. Te, walay audio diri te, kadiyot kay ha. So mo na siya, di gina ma-complete, di gina ni mga baligya kung diba kay requirements. Siyempre, kay tsaka ni mo pagka ng hello? Ibaw. Te, walay, di mi kadungog og audio te. Mo bitaw nga. Kadiyot kaayo mama. Ako mangutana lang ko. Kung tawag balik ko no. Hello, ma'am, makadungog na minimo ma'am. Kusugi daw. Ma'am, hello? Hello? Maing uto. Maing uto. Natuto ganina. Hello, kadungog ka na mo, ma'am? Nawala siya, tinitingog na to siya ganina. Or nawa man. So, call her again lang. Ato na yung tawagan o balik, no? So, balik na itong gihisgot na ni Dudong kaganina, no? Nga, mo lagi, di gina, syempre, kung wakay complete nga documents, di gina ma-release. Kaya saan na napakibaw kung capable ba ka of paying? Diba? Mao mo gina. Muna. Ang sa among endpod, Sir Luigi, kanang, sa ako nag-iingon nga, gamit mo good siya. Of course. Gamit sa dili tungod sa suroy-suroy. Tungod sa mapadagan sa imong Wala si kanang. audio. Hello? Enough na ka ng 1 month. Hello, ma'am? Sige. Yes. Okay, madungog na diri sa makadungog ka na mo, ma'am? Yes, makadungog lang ma. Okay. Pero dili mo gawa sa kuan, ha? Ako siyang gi-speaker ha, nadungog ka na dito. Anyway, ma'am, maayong udto si Mildred ni og si Luigi Flores sa Sunstar. Yes, mama. Yes, mangutana unta mi naamanggoy nangonsulta sa amo diri regarding iniling problema na nipalit sila og motor ato pang August 17. But until now, ang ilang rehistro wala pa ma-release sa inyong office ang papers. Unsa kahay problema nato ani ma'am? Ma'am,
Kaduha na. Kaduha na daw. September 29 o September 11, August 29 o September 11, niya, wala man, ako ipas lang ng document sa LTO kay kami na kaya balong follow-up. So, wala man na napas yun after like a weeks, almost 1 month na. Jim Paul Bolivar, niya, co-maker Rolando Moralio. Nakuha ni mo, ma'am? Sir, ma'am. Yes. Naanay yung permanent ni Sir diri, ma'am, na ang atong registration is 2 to 3 months pa mo gawas. Okay. Ano na waiver na? Siya sa agreement diri, ma'am. So, meaning, nisugot siya sa among ang processing sa registration. Okay. Okay. Mangutan, If mama na siya na mo, ma'am, daan, before na mo i-release ang unit, na Okay. na ato ang processing sa registration. okay. Ma'am, mangutan ako. Ang sulti sa LTO, 7 days or less than that. Pero anong maabot man sa inyo nga side? Ma'am, ang makatugan yun na, ma'am, is ang kato yung head na mo sa processor, ma'am, kay makugaman sa na ilang i-release sa mo, diri sa branch na tuloy. Naka-speaker Na mao na to ang Kajut. Ma'am. Hello, ma'am. Kajut kay ma'am, ha? Kajut kay ma'am. Kajut lang kaay gyud. Hello, ma'am. Kadungog ka? Yes, ma'am. Ano na, kusugin na siya gamay. At ato, nadungog to kajut kay ha? Nadungog to ganina. Wa to nadungog ganina tay no? Online. Murag kuan. Alang may technical glitch mga higala, kadiyot lang kaayo. Ato na ning Nadungog ra. Baliko na to ha. Balik. Sakto siya. Aware ko nga, ningon siya nga 2 to 4 months. Pero, ningon ko nga, ipasa lang ng documents, bisag within 1 month or 1 month kapin, kay kami na yung follow-up sa LTO. Aware ko nga 2 to 4 months. Pero ang akong question, nga nung 2 to 4 months, nga, I'm very aware man ko nga, ingon ang presidente, ingon ang bisang na LTO nga kadjut ra sila, so igor ang pagpas ang ilang unsay kuwang mo nga di man mapas nya karon ni gawas magud ni karon nga ang daot nga image anang LTO kay langay ang processing sa LTO o namatay makaila sa LTO, so ako nagignan nga murag inyong ani mo ay nakaapiki una siya akong kan so aware ko nga ingon mo 2 o 4 months mo na surprise ko, pero ako lang gigo kay ingko nga ipasa lang, mapasa ang documents kay mutabang ramig follow-up unta ninyo. Okay. Pero twice naman ko nag-follow-up sa inyo, niya, wa magyapon ipas ang document dito sa office sa LTO. Okay. Ma'am, kadungog ka ato? Oh, yes, ma'am. Kana Okay. siya, ma'am. Gusto niyo Ana pag- manggod na, ma'am. Kana manggod ang iya. Kang kana dyan si sir, ma'am. Amo dyan na siyang may aplikante. Siya mo'y co-maker. Sayahang beragyan Digid mi ng kadungog. tao. Ayan ang tao. Unya, Ma'am, kadiyot lang kay ma'am ha? Okay, magkuhan sa ta. Kadiyot kaayo. Dili maputol man gud siya. Kana Okay, mo to akong cancer, Sir Luigi. Hold on lang ma'am ha. Yeah. Standby sa kadali. Kuan ka nang mangutana lang ko kay nganong igor ang papasok yun unta sa office. Yes, oh. I think 3 or 4 weeks is enough. Yeah, that's- Pero 2 to 4 months. Kay kani magong kuan ma'am, kani nga magong motor gikuha na siya dito tungod kay display lang gamit Okay. sa negosyo. Hello ma'am. Yeah. yes, ma'am. Wa gyud. Okay. no audio. Okay, mo kuhan sa ta. Balik sa takadjot sa atong tulumanon din sa Beyond the Headlines, ato na sa ning sa tao ning mga technical nga kuhan nato din mga kakulian din Standby. Okay, balik din sa itong manon sa Beyond the Headlines. Pasensya lang yun doon yung mga teknikang kakulian din sa itong mga kaimanan din. No? Pan atong suwayang tawag balik atong dealer no? Sabot ni Sir Dodong Moralio no? Kay Malagi. Kanang nganong sa may nakalangan nganong kumpleto naman nung ang documents, but why does it have to take 2 to 3 months gyapon? Putang tanan bisag aware si Sir 4 months. So bisag aware gani si Sir Dodong nga bisag aware si Sir Dodong nga between 2 to 3 months lang ang
nga doon na siya gipirmahan na naman ang documents what is Holding keeping them. them or what is holding them from turning over the documents to the LTO. Okay. Just for those nga bago lang ni tune in sa atong programa, no, just to give you a background unsay nahitabo before mini break, kalabutan ni sa kana bitaw mo palit kag motor. So si Dodong here ni palit siya motor atong August 17. So pagpalit niya og motor, one of those gipapirmahan is ang processing, ang processing mo take release. 2 to 4 months. Ang processing daw sa pag-release sa rehistro mo take og 2 to 4 months. Pero O, 2 okay, to 4 ko nga okay lang kay ipasa ng documents dito kay mutabang sa LTO, kay mutabang ra may follow up. Okay. So nitabang sa may follow up last August 29 gi follow up, wala na pass. Niya akong gitawagan ang dealer nga ipass pag last Monday nitawag akong LTO, wala gihapon ito sa. So meaning ilang i-keep ang document na akong imagination na good nga murag ang LTO mo ay nag-hold Langay-langay. Nagkaroon akong nasuta god in reality nga naa dahil silang muna sakto itong yayaw na kindik sa una before mga inana nga. Okay. Di lang LTO naa sa dealer. So muna siya gipapirma sila katulaging aware sila nga giingnan sila sa dealer nga for 2 to 4 months ang pag-release sa registration. Di release, processing pa lang. So basig daghan kini sila gibaligyaan dong mo nang inana. Pero anyway, so atong gitawagan ang LTO. Honda, this is Honda Motor World diha sa Mayon Kilat. Kay nangayo ta og explanation nganong it would take them 2 to 4 months to process the document nga kumpleto naman unta na ang document before pa sila mo release ni ana, mo baligya ni ana, no? Ni-explain siya nga aware ang buyer. Yes, what na siya question, Problema, aware ang buyer. But why? Busy na gid siya. I will call her myself. Paliw lang mo number. Kaya ito nila speakerphone ani Mildred, no? Pwede ka po na siya matungog. Ito lang suwayan, sige. Mo na sa Miss Mildred nga kanang ako ba kanang karon pagin ko na sinati kung wa ako ni kuan sige lang pamati sa news nga tinuod gyud ay murag gula niya karon nga ako na kung tinuod gyud ay pero almost a month pa noon gyud okay October 17 man ingko nga unsa man ni di kita ka 4 months kita mo bayad ani niya wa pa no ka bayad first mo bayaray pa. Pero niyon ko nga lisod sa kay. Ni daw naman ka. Ni daw naman ni daw naman ka so na nagyud kay na shell out naman ni. Brand new ni siya actually. Yes. Di ni siya second hand. Muna ng isla nga gusto mo magamit din ka ng second hand. Ni okay ra ba to kay nana may rehistro daan. Ni ko gamay mo gamay na may diferensya mo tong ni opt na mi nga brand new gyud pero mo lagi sila sa 2 to 3 months sige okay ipas lang na ang documents dito kay tabangan ta mag follow up. Ingon gyud mo tabang og follow up. Ni tapang gyud kay aware sila nga August 29 gi-aware ko nang wala na napas dito ko ipas og balik ha. Kaya akong follow up na po dito. So pagka Monday, among i-follow up, wala ang documents dito. Muto natawag kong kaduhan ang kung nawag ninyo, ipasa ang documents, bisag busy na inyo ang liaison, kinsa ng busy niyo diha, kay tabangan na mo follow up. Anak, kay kami sa nagdali, man ba niya, kamo, basig na mo yung mga, kinsay giuna ninyo, kinsay kuan nga, mutabang rami may follow up. Wala man. So, ambot, di na ako masabot, kay earlier na ako nga kuan ka ng okay, kuha na ni. Okay, pag-hold. Itong tawagan og balik ha. So, ato na siyang tawagan. Mo to nga nakuha niya kung nga nadini po na sabihan dahil lang sa kung nabati ang katong conversation with LTO ko nga ako ko nagsuway og kuan mo tong busy na gyud. Busy na ihangin niya ni Ma'am sa Honda Motor World Yaslin Kilatin nato siya ma-contact ug unsa to iyang explanation. But ang iyang explanation earlier mga higala nga lagi kanang gipapir aware man mo nga 2 to 4 months pa ang processing. Wala na siya problem ma'am nga ni pirma sila but ang among pangutana
why mo abot og 2 to 4 months ang pag-process sa documents sa inyong end. Nga kumpleto naman unta ang documents kay dili man na ninyo ibaligya kung dili kumpleto ang documents. Nga daot na kay email sa LTO ana kay dahil nga motor. Nga ang LTO gud pirma mabasol bisag na pirma ang uban mo gumarason maana mo gud nga ang processing sa LTO madugay. Pasanginlan ang LTO. Ana mo day na nga sus ang maluit sa LTO pod in fairness LTO. Sama atong ni comment sa earlier na to nga post nga ningon siya 5 years na iyang motor wala pa rehistro so hala wala ni abot di depreciate na gito siya. So ang napamo gyapon na napasanginlan gihapon ang LTO. So mas maayo siguro atong pangayuan og katinawan sad si Director Glenn Galario about ani. So ato siyang tawagan karon kay pasin mahatagan ta og katinawan ni Director Galario kalabot ni aning maong pamalakad aning atong mga hinay di kay namo siya madungog pwede na to pakusgan. I'm sure nga si Director nakabati ko katong interview niya dire. Kung ano siya kanang gusto gud siya nga customer service ano sila pa nga kung sila private company, this should be kuan sa customer service purunta. Bitaw. Kanang magtanaw sa sila kay parang pero kung atong ang hadlukan kana ko Miss Mildred Sir Louis kay kadaghanan masa luoy kay walay access to reklamo mag-uol kay muutong na lang kay nahimo nang common practice. Murag accepted na tanan nga inan ang reality. 2 to 4 months magpaabot ka. Kaya di matagal na mga hasol po. Ang uban po, dili mahasol kay nangita po tawag laing kanana. Hello, Director Galario. Good afternoon. Ay, hello ma'am. Hello sir, si Mildred ni og si Luigi sa Beyond the Headlines. Karon yes, Director, we have here with us si Dodong Moralio kanang nani siya daghan na kay kaso aning mga motor kanang mupalit og motor. Nipalit siya og motor anang Honda Motor World diha sa Leon Kilat. And then gipapirma siya na ang processing is 2 to 4 months. Okay ako. Di ba ang requirement ana is just 3 to 5 days? 3 to 5 days, no? Ang magawas ang OR o PR kuan man na siya. Kung di ko masayo, pipila ka adlaw o isa ka sumana, 3 to 5 days na siguro magawas ang OR Director, PR. kadiyot lang kay ha. Kadiyot lang kay Director. 7 days. Di gid mi kadungog te. Really having nalaga may technical problem. Sige. OR. Hello pa Director. Hello, ma'am. Ang kanang OR o CR dapat magawas na siya 7 days gikan sa na-encode siya sa tuwang system kay report man dito sa LTO nga nay sayo ni tabo. ORCR daw pinamagawas Ang na. ORCR is ma-release inigpalit. Call just ended. We're really having some technical problems right now sa pag-contact nato sa atong sources. Atong suwayan og balik no kining oh my goodness. Atong suwayan tanig tawag balik Mildred katong sa Honda Motor World no. May taga mo tubag na nato mga igala kay kaganina gi down man ang phone kani. So mo ni ang Honda Motor World na atong suwayan og tawag og balik. So why sa pagtubag? Di na siya motubag ron Luigi kay ba siya nga manawag ang Sunstar. Mao lagi ni. Yes. Nakaibawa na ba nga kuan na media mo nanawag na niya ba so mao na siguro ni. Wala siguro na to the dealer kanang sa Honda Motor World diha sa Leon Kilat. There was no question nga aware ang buyer nga ang processing is 2 to 4 months. But ang pangutana lang, why inana kataas ang processing sa paper nga almost complete naman ang papers sa pagpalit pa lang daan. Sa pag-endorse naman lang ana dito sa LTO. Masabot siguro kung ang LTO tuatanan sa Manila but ang LTO office na Radias Natalio Bacalso ug dito sa Mandawi.
Mandawi. So, Oh. bisan ganig, ato na lang ng i-maxim, pila na ka oras. So, malakaw ro ganyan nila. Oh, so kana siguro siya ang explanation lang siguro nato ana ma'am kung makontak ka na mo og balik nganong 2 to 4 months man ang processing. Mao na. Unsa man ato nang tawgan og balik tay okay na atong sound check atong ano? Sige, atong tawgan og balik si Director Galario. Alright, Teya. Ano man na? Hello? Okay. Hello, Director. Sorry kaayo ato ganina, Yes, Director. ma'am. Kay murag nami problema sa among sound. Okay ra, ma'am. But Director, Okay ra kayo. Director, ang kaning Yes. problem ni Sir Dudong about kanang ito lagi. They were told na 2 to 5 months ang processing Or para sa release sa registration. Ay, wala dili na. And as soon as nakapalit siya og sakyanan, dahil na-isuan o kanang sales invoice, kanang ilang liaison, dapat mo adto dito sa opisina para i-report ang sale. Within 5 days, ikan sa sale. Dayon, pag abot niya dito sa opisina, in-call na system, within 7 days, another 7 days, dapat magawas na ang OR ana o CR. Dayon kung wala niya abot ana kibaling period of time, lagi problema ana, ma'am. So, ang ako invite ni Sir Dudong mato sa opisina, pangitaon na so, si legal, si Attorney Vincent Santiago para sila magsabot kung okay siya mo execute og affidavit complaint para atong matagaan og leksyon ang mga dealers na to. Kay ilang man ginapahid ko sa LTO ang, wala man ni kalabutan na ang kontrol anang sa time nga 2 to 4 months, nila man ang buot-buot, where in fact na period na gi-require na to ana, which is 5 days gikan sa sale, i-report sa LTO, then from LTO pag-encode sa system within pila ka adlaw, dapat magawas na ang ORCR. Sir, ilang man kung ipasangil nga, ni pirma man mo og kaning waiver or something, affidavit ba nga, okay mga 2 to 4 months, ana, mo? Wala, dili ko pamilya anang gipirma nga waiver, sir. Oh. Kuan siya, sir. Akong subayon sa opisina. Yes, dili actually ang naitabuan ni Director, murabag to the consumer, to the buyer, it would appear nga ang langay naa sa LTO. Kay, for them... Dugay naman ang allegation, ma'am, nila nga kami ang galangay, basta kayo mo abot ang papel din na amo anang gina-encode ni sa system. Ibali, ang control mo gudana ikan sa pagpalit, sila man naman sa ilang pag-control gudana. Ikan sa pagpalit, ilang liaison ni ato rito sa opisina para sa kaning pag-encode sa system. Naman sa ilang control, di mo na. Yes, ma'am? Yes, kana siya, sir, ba? Kanang... Kabaw man, di magina ninyo marehistro o dili po nila i-endorse ang papers nga to sa inyong opisina, di ba, sir? Yes, ma'am. Tinood na, ma'am. So, kana nga period, kana nga specific period, nasa ilang control sa iyang liaison na tinanglan ilang i-report dito sa opisina para na makuha sa system ba, ma-record na to. Kay dito man ang crucial na time. Gikan sa pag-encode sa system, dito man sa mag-iap. Ang iap sa tanang 5 days? 7 days, 7 days, rather. 7 days para magawas na ang ORCR. Director, man. Different from 5 days gikan sa sale. Kaya katong 5 days gikan sa sale, kinahanglan dito nila, within that period, iato nila sa LTO for encoding sa system. Now, karon na-encode sa system another 7 days para magawas ang ORCR. Bito, Director, kanang in fair po ninyo ang end actually. Ang sa end po namo sa kanang kuan bitaw kaning buyer, consumer nila kanang gipalit mo kuno ang motor dili kay labi sa akong case, gipalit siya ang motor dili pang kaning pang display, di lang pang suroy-suroy. Kung dili makaabag sa ginagmay nga negosyo. Mapalit og motor para display. O kanang kuan ba kanang pag-chick-chick. Sakto gina kay di man nato ipadagan ko pa ni Risto. Oo, naara na. Kaya ako. So madipit ang purpose. Madipit na. Tama na akong encourage si Sir Dudong kung mahimo
mo na sa opisina para itong matagaan og leksyon ang whoever is at fault. Mao. Kanang amo makabag-abag ba sa negosong ginagmay ba? So kinsa to'y panaon si ang legal office si Attorney Vincent Santiago. Vincent. Yes, ma'am. Okay. Ayang office naa sa Mandaue or sa Natalio Bacal? Mandaue, ma'am. Mandaue. Sige, sir. Yes, ma'am. Director, gitawagan ra man mo ang kuan karon kay para makatubag sad sila ba sa ilang kuan niya. Pag ganyan hangpod ganang glitches. Mas mayo man nga both parties atong paminawon sa kay para may buwan na kita na tugang kay kung ang at fault na din sa LTO atong investigate then atong pamtangan og kaning disciplinary action or kung ang at fault dito ang dealer delikado po ilang accreditation. Ang ako na lang, Director, actually, di ko gusto ka nang magdaot-daot ng mga tao. Ang ako lang, fair lang atong kinabuhi, ba? Kay kinsa man ta ka ng... Lagi. O na, nakasabot ko na... Ako lang, mapas nila ang documents kay almost 1 month mapas na lang din sa inyo. Kay sa inyo, pas-pas ra ba mo trabaho. So, Director, sa kong purpose nga, mapas na. Ignan man ko nga, ni sign bitaw ka waiver nga, 2 to 4 months. Inko, wala man ko'y kuwala ng waiver leboan. Iko aware ko, waiver ana, dili na prive ang LTO ana, basin sa dili sa dealer LTO, na o buyer. sa dealer na siya. Siya ni, pero inko nga, Director, Ako ikaw, yes ma'am. Director, sa inyong end, walay backlog in terms of encoding from the dealers, no? Or how is the volume? Sa akong naibawaan ma'am, as soon as moabot na ang papel, amo gina-overtime. So I would presume na wala yung backlog. If ever na na backlog, naman ko yung moabot, waka may report na niabot sa ako sukat. Pero thank you so much sa mga pag-remind kay ako ang mag-issue kita og kaning order sa mga opisina nga kanang papaspasan gina siya para wala yung backlog. And then na ko i-delegate po na okay. Hello, ma'am? Sa ako good ka na director, amo mong i-follow up diha kaduha. Niya ang papers wa yun na pass. Wa pa niabot yun sa LTO, Wa niabot sa sir. LTO. Sa fairness From LTO, the way dealer. lang ang Fairness sa LTO. LTO, way Magay na lang siya. mo. Wa mo na pass kaduha. Magaling na ma'am. Gikan sa sale. Pagpalit 5 days, kinaman maabot sa LTO. Kana sa crucial period, kung maniabot sa LTO, ang naisa agad ana, klaro man na nga sa dealer na siya, kaya wala maniabot sa LTO. Sakto Kana gikan sa director. LTO nga na-encode na, kung dili mo gawas ang within 7 days, Mao na. ang katong ORCR, LTO na siya sala. Mao. Pero sa ako nga So 5 case, days, sa ako nga case director dili. ang may responsibility within 5 days niya ato sa LTO, ang katong dealer mismo. Diya man sila gakuan, diya man ko sila diya ang problema. Kaya nga no, ang akong nadunggan is tungkol sa kadagan sa sales nila, maglista sila gapas, paingon dito sa LTO. Okay. Dili unta nila i-burden ang Ilang schedule, ibol ko ang pagpaingon sa LTO kay siguro, I do not know. Mo nang scheduling ko siguro sila, possibly, Long ra kay ng 4 months. mo nang kailangan dili siya mo within 5 days ang moabot ang papel sa amo. Pero Kaya director, kung sa amo lang po, nabagutay kanang gitawag ARTA, kanang gitawag anti-restrictive act. yes. Kung di na mo action na within 7 days, kami mo po ang manubag. mao gyud. Mao na. Okay. Mo nang careful po mo mga tao nga within 7 days mo gawas ang ORCR kay parang walay tabod ba? Wala mitulubagon siya. That's true. Kaya nag-comment din sa atong Facebook page, Director Galario, miingon siya, nagngan siya og dealer 3 to 4 months bago na-release ang rehistro bisan kung gi-cash basis. Gibayad og straight cash, wa gyapon ma-release ang rehistro. Unsa nga Director, kanang mga inaani nga case ba nga kani it will, if you said it will take just up to 7 working days aron lang ma-release ang rehistro. Unsa man ato mabuhat sa LTO aron ma-prevent na ni siya in the future nga dili na ta still mag follow up nga to sa dealer nga after nag 3 Mo months. ana ni sila sa opisina sir, pangitaon nato ang legal para mahibawan nato kung unsay mayong action natong buhaton. Yes, sige. Director, ako mo Kaya last. case to case man na siya. Ato ipa-assess na sa to ang legal officer. Yeah. Ako, director pa sa ako kung nahuna man god nga mura magog na common practice na siya nung nahimo ng normal. Normal. Nga dili siya normal nga murag ay mupalitag motor niya magpaabot sa 4 months or 3 to 4 months ay makuha ng magamit Ay. magawas
Yan, mura ba? Dili sa gakuan na. Di mayo na dapat inigpalit mo gawas gid ang ORCR para sa sa LTO, magamit okay. gid sa tao. Okay kaya na, Director, pero sa kaning mga dealer ba, ang bot kinsa nagkontrol na nila, oy nabay mo. Mo na kinahanglan jud ka mo reklamo kay dili man siya naka-take og action. Kanang sulat reklamo, ma'am ha. Yes. Sulat reklamo dili ta pwede anang isnip sa gawas or katani bitaw ako ang mga sokmed nga mga reklamo. Yes. Kay ibutang ta lang tinuod na siya. Di man na siya enough nga maura ang Basihan kani na. atong basis para aduna tay kanang concrete nga action nga atong ipahamtang sa ila. Okay. So, Okay. okay. Salamat Director Galario, salamat kayo sa pagtubag sa among tawag o No problem, ma'am. Sir. among pag-action ning problema ni Sir Dudong og amo ni siyang tabangan basin makaana gid siya sa inyong opisina og ma-process niya iyang reklamo kay mag-isip ni siya leksyon sa ato ang mga leksyon sa atong mga kanang biktima sad aning maong proseso nga kung dili ta mo reklamo that's not going to be the new normal. Mona, may lapon taga na to disciplinary action kay bali on the part sa dealer, ma'am. If ever nga sila ang sadaan kay para kaning deterrent kay bali na eleksyon kini nga dili ni awaton sa uban nga mga dealers kay ang nakita mo kami magud ang nabutang sa alanganin ba ga madaot ang among pangalan nga ga paningkamot biagid ning dili i-maintain na mo nga correct. Mayo ang relasyon sa publiko niya. Gamay lang isyo, gatadaot ni. Di mayo. Di mayo. Bitaw. Director Galario, daghan king salamat gyud. Salamat, Thank you, Director. sir. Sige. Thank you very much og mayong adto sa atong tanan. Alright, sige. At isa, klaro ni Director Glario Mildred nga dili gid sa ilaha ang backlog. Pero usa na siya, pero kay na siya og director ingon sa siya na iya sad na siyang i-check ang latest nga datos kung naabay backlog or wa. Pero ang lesson aning reklamo ni Dodong nga kamutan na dagan kay ning post diri nga pila na sila ka tuig. Dili lagi na siya masulbad og ni Director Galario pa og taman lang ta sa SOCMED, taman lang ta sa Facebook. Kinahanglan ta kung si Sir Dodong mo adto sa LTO mas may pagmug-class grupo. Kay basin kay inaani man gud ni siya kung mo reklamo mo sa LTO, I know it will take sa inyong oras sa trabaho, pero mupadayon ni siya mas daghan pang mabiktima aning inani nga i-hostage ka ba. Nipalit gani kag motor kay basin dili magpa-checks or magpa-suroy-suroy but para makatabang sa atong panginabuhian nga lisod ra ba karong mga panahon na pero muna, unsaon man pagdagan sa motor, imo lang sige lang kag-trapo-trapo. Nagbayad na ka. Pero nagsige na kagbayad, wala pa return of investment. Hangtod, nga kay wa man nimo napuslan to, di nakakabayad, ma-embargo na out. Mura ra kag mo ni sulti ni Director Ka-Indik sa una. Nga ang kanang first 6 months kuno kung mupalit kag motor mo na pinakaano nga period. Kung mulampas gani ka sa 6 months, dako kag chance nga maimpas gyud nimo ang motor. Kung di nimo mag-impas, dako og chance nga mabira ang motor, so sila ra ang nakasapi. So mo na ha, ang matod pa sa LTO buta na to 1 week. 1 week after the sale, i-report na sa dealer ngadto sa LTO para encoding for the ORCR then ma-release ang rehistro. So dili siya basihanan nga tungod ni pirma ka didto nga 3 to 4 pila ka days good na ka. Dili na siya kay naay polisiya ang LTO kabahin ni ana. So dong ang next move na to adto sa LTO Legal Office. Okay. Kuan gyud barugan gyud ning nodong kay gun kay na siya sa sansar niya di siya ka-follow kung unsay recommendations. So we encourage everyone katong nagtan-aw aning atong programa kung inani susama ang inyong mga problema, mo reklamo ta og tarong sa sakto nga paagi aron madisiplina po ning mga dealer nga kanang mo take advantage pa. Og umahimo magdungan mong Sir Dodong. Class suit. Class nga reklamo kung kay para naagyoy legal nga basihanan ang LTO sa pagtangtang sa accreditation ining maong mga dealers nga nagpakadlong. Once matangtang manggod ang accreditation gikan sa LTO di na sila kabaligyag motor. So unsa man ilaha ang pag-process og dali o ang makulban sila kaldero o madaot ilang negosyo. Ako ang worry na ko ani kay bulubi ka nga ang negosyante na pon sa mga clout sa anywhere ana bitaw
Dahang kay kung ginauna ba, ako lang yung punto nga nireklamo ko nga mapasa na sa LTO ang documents. Mora gid na. Umapasa na sa LTO ng documents, wala gyud problema kay tabangan mo follow up. Mora gid na. Unsa man gyud ay ang ako sad ana sa side sa dealer ba? How long does it take man gyud ay? Mao gyud ta atong pangutana ganiha. Naputol naman siya, di naman siya mo yung ganiha niya. Ibig sa gitawagan nato ron kanina, wa na gid siya mo. Ano man nga unsa pa may documents sa among niya atong telepono ni nagyud tatubagon ni dito. Unsa pa may lang kinahanglan documents additional nga nagpugong nila pagpasa LTO. Mao na. Nga to naman tanan. Ako lang ba nga bisag 1 month na lang or 1 month and a half mapas na ang documents kay dili sa saligan mo tabang tag follow up dito. Kay wala ko busy sila kay nangita sa sila kwarta. Lisod ra mga kompanya pud ron, di ba? So tabangan unta sa unsaon nga paadto dito sa LTO kaduha. Wa may documents nga ako So mo na mo nang naari ko timing nga nakaari ko rin pasalamat na ni Mildred ni Luigi. Of course sa Sunstar. So mo na atong palanugon ang tingog ni Sir Dodong basin mandunggan pa sa ubang na ay susamang problema ug mo reklamo ta kay mo na ug di ta mo reklamo tablara nga ni wave ta sa atong right nga ma-address ang maong problema. Mo na pili lang mo mahasol mo karon nga gamay nga at least nga mo reklamo mo or mahasol mo sa kadugayan nga pirahonan yung motor ug wa na gyud mo dag-anan. Okay. Sa atong pagbalik, atong hisgutan ning baha mga higala. Grabe, 2 days. Nagsigig uwan-uwan sa Mandawi. Mura na kunog Water World ang Mandawi. Kumusta man ang sitwasyon diha sa Mandawi? Sa atong pagbalik mga higala. Okay, balik din sa itong tulumanon sa Beyond the Headlines. It's 12:45 na sa itong tulumanon. Mildred, gabi kayo ang mga pag-uwan nga nasinati sa Metro Cebu sulod sa duha ka adlaw. O ang Mandawi, mo'y nagrabihan. Gano? Nagbaha, nahimong Water World ang Mandawi City. Gani, ni atong September 11, Monday, namatay ang usa ka 5 anyos nga babay tungod, batang babay ha? Tungod sa pagkuhan, kay gisuyop siya sa culvert dito sa Hagubiao, Mandawi City. Paita. So, gikan sa Mandawi, dito na taon siya nabira. 20 minutes later, so, sa Sitio Santo Rosario. So, muna, makita na to sa Facebook nga pagkadaghan na lang gyud sa mga hulagway sa baha katong diha sa Country Mall. Nakurat ko sa Country Mall no nga. Uy, nganong inana man na ka grabe murag katong hinumdum mo atong mga higala katong there was also grabe nga pag-uwan nga ang Rolling Hills gisaka na intaw nila ang ilang first floor nga mga occupants sa taas kay grabe ang baha. Pero perennial magin ang problem diya sa no sa Barangay Banilad no kanang sana AS42 na kana sa Rolling Hills. Wa mo ginay kahumanan diya. Unsa kay kuan gyud ana? Ngano mo gina diya? Okay, so karon atong tawagan si kanang ang city disaster sa Mandawi City, si Buddy Alain Ibanez, kay para sila man gyud nang respond atong mga nanginahanglan og evacuation, ato siyang susihon og how was the situation in Mandawi for the last 2 days. Nga grabe ang uwan. Nagring na. Lain sa tingog ang telepono, no? Lain tingog. Lain tingog ang ring na. Lain tingog ang ring sa telepono.
Oh, nagi-check ka ng kwan ba? So, mao to for the last 2 days, grabe ang pag-uwan sa Mandawi City. Adunay mga gi-rescue nga mga residente nga natanggong sa ilahang lain-lain nga lugar. Asa ganito te ang atong mga Okay, hopefully mo tubag ni si Sir Ibanez. Okay. So, moto katong hello, si Hello. Sir Ibanez, Sir Buddy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, maayo. Yes, ma'am. Maayo to live ta karon sa Beyond the Headlines sa Sunstar Cebu, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, I know busy gyud kay imong opisina Busy karon. for the last Oo, 2 ma'am. days kay tungod kay Kasakaron no, ma'am. Nagbahaan sa dato diri sa Sudets Mandawi. Asa dapita ron ng ba, sir? Nato aron nasa Inodata. O naasan sa Tipo. O gato asang Esportuna. Yeah, sir, murag for the last 2 days kaning lugar din na sa Star Oil, sa kaning Kabangkalan, sa Rolling Hills, ug sa Inodata, murag 2 days na silang gisigig-sigig uwan, sigig baha, sir. Yes, kaduhang yun. Nagsagun-sagunan kita. Katulong adlaw na ron. Ikatulong nga adlaw. Uy. Unsa kaha ang perennial ni siya nga kanang flooded area sa Mandawi, sir? Nato uban mga areas nga dili mga perennial no. So sa mag-uwan na sa dili pasabot nga kada kusog uwan magbaha sila. Na uban lugar nga mabaha rin sa kung grabe-grabe. So kaning mga along sa Inodata, sa Star Oil Tipo, mao ginay mga problem areas nato. Sa itong mga flooded areas yun. In case kung kusog ang uwan sa Mandawi. Pero kung kusog ang uwan sa, baski dili kusog uwan sa Mandawi, pero kusog ang uwan sa mga mountain barangay sa atong silingan nga Cebu City, overflow sa nato ang atong Butuanon River o katong nasa tayo mga separate mga barangays nga magbaha po dahil nga na. Okay. So, kung atong i-map ang mga baha nga na-receive sa inyong opisina, sir, asa ni sila kasagaran? North of Mandawi, south of Mandawi, or they're just all over the place? Ang ato agyod nato ron is ato magdunigi cluster ang ato ang Mandawi. Yes. Sa ato, of course, atong mga kabukiran nito wala gyud baha. Pero sa ato ang Mahiga cluster nato, along Butuanon cluster, o gato ang gitawag nga sentro karagatan mao ni gipang baha ron. Uy. Except atong 5-year-old, sir, wa na tay laing fatality sa 2 days, ika-third day na ni karon? Kung kalas Ginoo ma'am, natura gyud taon ang ato ang fatality. Casualty nato atong Monday sa hapon. What about atong gipang-evac nato, sir? Pila na ka-residents atong gi-respond nga atong gi-evacuate? Ang karon ang nag-ubay-ubay natong mga gipang-evacuate nga mga residents no. So ato alam mga family siguro almost 100 na pero uban nakauli na. Nakauli na di karon amo sa gi-monitor kay tingali saka sa tubig evacuate sa nato balik. Kining sa Magikay na kumusta naman itong mga gipang nangaban last taon nga mga balay nito, sir? Katong mga nasa Magikay, sir, naagyapon sa atong evacuation center, sir. Dayon, i-inspect nato at gahapon, manato agyod ang recommendation yun. Dili na yun sila makabalik. In fact, na sila yun is ipapahawa na yun before. Namalik gihapon. Unsa ginang kwan kay giingon nga ni duol sila sa 3-meter easement sa Sapa. Unsa ning Sapa, sir? Is this the Mahiga? Nana diya, sir. Butuanon, sir. Ana siya ron, sir. Gikordon na sila nato last year. Karon nibalik gihapon. O nang karon nakipag-alayod kita sa barangay nga pabantayan na yung tanod. Kay simbako niya. Nga naserte ta dito ato kay ang pagugno sa tudo ka balay kay way na tao sa sud. Mao. Kay ug naa pa to mas dakong problema ang pag-rescue sa mga residente. Magdako lagi yung risk sa residentes, ma'am, o mabutang sila itong kinabuhi sa itong mga responder. Yes, it's true. So kining sa ibabaw istansya, so pila na nangulian ni so far, sir? Karon mo gi-double check ron, sir, kay ang naiuban nga namalik ra gihapon kay supposed to be gahapon patas buntag ato niinit na pwede na ta sila makauli.
Karon amo lang gi-double check karon gyud bago pa kita nagstorya sa head sa CSWS kay tan-aw na mo pila ka book na malik kay ato ang mga modular tiles dito ba nato pa mangipangbilin. Okay. So sa 160 ni siya ka families, di ba? Oo. Ang more or less na siya sir kay say mo gamay ra man na sila 88. Sir, any advisory karon inani sir ba nagsunod na pila ka tulo na ka adlaw nga mubaha any advisory sa traffic dihang mga lugar nga nabatay alternative nga agianan aning mga affected nga roads? Natay mga alternative. So along sa S42 na naagi tayo gi-alternate nato diha sa ML Quezon lang taagi. O kanin sa padung nato diha sa mga tipo ato sa mga Diyos ang alternative nato dire kana gyud sa ato reclamation. So pero nasa ba panahon nga ubaha sa dato reclamation area. Pero as of now dili pa man noon. Kani nga So kani siya nga lugar kay mag-overflow man gud mo nang muinani kay mo overflow ang Mahiga ug ang Butuanon. Are there any existing interventions ang Mandawi City? Pero kani kuan man gud boundaries man gud ni Mandawi City ug Cebu City. Na may existing flood control projects ang Mandawi City aning mga Actually, ma'am, kanang ato mga riverways and waterways are under the national government, sa DPWH. Karon is currently the city government of Mandawi is coordinating with the Cebu City government to mitigate these problems. So nag-meeting na ta dayon. In fact, ang Mandawi sa nasa kagalimong programa na. So manang ato agad kay ilan lang kita makipag-alayon sa atong kaigsuonan nga syudad. We share responsibility ni natong Butuanon ug Mahiga River. So like for example, Mahiga ron around sa Inudita, overflow na sa dato ron. Kana Inudita sa cityscape. Kana Inudita no mura bisag gani ganang gamay rang uwan. Kuan gyud mo musugwak na dayon siya diyan dapita sir. Wala lagi sir sa Inudita subok naon nga tuang kapitan. Atong kapitan dia si Cap Ernie Manatad nga kada semana taw manglimpyo sa ilang sapa. Ila tag limpyuhan pero di mabtag pila lang kadlon na sa mga basura. Kani sir ba kaning inani nga sitwasyon no like katong nay mga nakit-an nga mga videos nga na flooded ang mga ang katong sa country mall nga ni baha kanang is this not kanang murag kanang alarming sitwasyon nga nganong inani ka grabe ang pagbaha sa atong mga Yes, it's very alarming. That's why we have to coordinate with Cebu City government since that area is under the jurisdiction of the Cebu City government. Malagi po. So namoy karon sa man ninyo sunod nga meeting ani would you know? Balik. Naghuwat pa ta sa next meeting but our last meeting together with Cebu City government, Cebu City DRMO and representative ni Mayor Mike was last week or 2 weeks ago. Okay. Unsa may nahisgutan nato? Ang atuan lang yun ang gitanaw nato is ang coordination lang yun. Una sa mga early warning system nato. Yes, kana I think do we have that right now kanang let's say for example diri siya banda sa Cebu City kusog ang uwan alarma na ang diri sa side sa Mandawi. Do we have Yes, Mandawi City has already for the last 6 years, we have our state-of-the-art early warning system. Pito na sila kabok along sa Butuanon ug Mahiga Creek. Nana siya camera, nana siya siren, o nasa na siya backup power. Nasa na siya sensor, ma'am. Nasa na siya sensor. Okay. Has it helped? Ang kanang alarm system, has it helped sa the last 2 days nga uwan, kusog nga uwan? Yes, it really helps sa ato ang mga Presidente. sa ato ang pag-presidente nato sa ato asang monitoring og sa pagto sa ato mga personnel para makita nato kay once mo saka manggod mo tingog na manggod na ato daan nato mga sensors. Okay. So at least mas spread nato atong personnel. Yes, makasave gyud na og mga kinabuhi ka ng mga early warning system. So hope this will continue to work, no? Yes, ma'am. But we won't stop with the early warning system, ma'am. The city government daw through the leadership of Mayor Jonas Cortez, we find ways to mitigate lang yun. Dili lang sa early warning, but to mitigate this flooding yun.
Bitaw, no? Hindi man pwede nga magsigira tag-rescue. Maog Bitaw, yun. mga dredging Maugid. activity na to, sir. Kumusta? Maog yun. Sir? Mga Yes, dredging sir? activity. Nabatay yung mga inana. Kanang madredging activity, sir, naanas lang sa DPWH. WH yapon. So, coordinate sa biya na. Mauna. Okay. So kanida ko og ang kay this is a national maning responsibility ato sa Yes. pangutanon ang DPWH. DPWH ani. Kay remember na ami bisita din sir nga ang ilahang mga balay na igo sa flood control project sa DPWH. Yeah, Ang okay. problema ato nila sir, wala pa sila ma-relocate kay wala pa naka-aksyon ang Mandawi City. Niingon ang DPWH nga na-download na daw ang funds para relocation pero wala pa ni address. So Along asa daw sa dapita, ma'am? Sa kuanto around in the kanang mga coastal barangay murag luok man siguro to or No, I upaw. know, I know. Atola, pwede na siya, ma'am. Atola na i-coordinate there sa tuwa kay namatay specific office to cater to that. Atong Housing and Urban Development Office Oo, for the relocation. sige, kay murag ni ana na to siya sila sir kay kanang para ma-relocate na lang sila kay murag 30 plus families na lang sila ang nahabilin. So if sige, ma'am. ma-relocate na ni mahuman na gyud na ang flood control nga project nga nag-ung-ung diha sa Mandawi City. Dapat taas-taas pa yun ang trabaho nun, ma'am. Maog yun. Pero Taas pa sige yun. lang, hinay-hinay. So, sige lang. Sir Buddy, salamat sa pagtubag sa among Why, sa tawag. Paiman? Hinaot, Salamat sa kay, ma'am. yes, mas Thank safe you. ra in town imong mga responders sa karong mga Yes. panahon na. Bitaw. Yes, ma'am. Hangyo lang sa nako ninyo, ma'am, sa Sunstar, sa itong mga kaubang kasibihanan, sa itong media, nga to keep updated with our social media posts together with the social media posts sa ito, Traffic Enforcement Agency Mandawi. Kasi time to time, mo post sa mga traffic advisory kung asa mga agianan, Yes. masafe na agianan. Sige sir, amo gyud din ang i-share once it's up sa inyong mga Facebook pages kay para Sige, sir. mas daghan ang makahibaw. Salamat Yes. kaayo Sir Dagan sa Buddy. salamat, ma'am. Salamat. Sir. Okay. Kayo, mahapon. At least so naklaro na so kanang mga dredging diay anang mga sapa diya sa Butuan ug sa Mahiga. Sa DPWH na. Okay, ila sa nang responsibility. So daghan nag-utang DPWH ato So, Mildred. kaning mga national, pareho ra ni siya sa Dan sa Konsolasyon. The Oh. project is by DPWH pero ang nanubag ang local government unit. Oh. Sama sa Butuanon ag Manghiga mo overflow ang Mandawi. project sa DPWH pero ang Yaw-Yawan ang local Mandawi. government unit. So, Oh. mag-create lagi ta og GC. Mao na. Mga higala. So, Para di na ta magsig-rescue ta ng taga Mandawi silang Sir Buddy, di na ta mga hago kayo. okay. So, kabaw ba mo nga pwede na mo kung kanang di na mo magsighuwat sa inyong bill sa VECO? You just need to, Teya, i-download na to ang app sa kanang mobile app sa VECO kay para adto na ninyo makita every time ready na asa naman to te. Ang inyong Ipagawas na te, ang ang inyong mga kuan. aron maka-download lang mo sa inyong mga biro, makita Yes. na lang ninyo O, online kana. kana. So, convenience at your fingertips. Ayaw paghuwat sa inyong bill kanang inyong paper kay I think nanay mga areas nga kanang adto na Paperless lang na. sa kuan, adto na lang sa ilahang mobile app. Aside sa maka-download mo sa mobile app, pwede pag yun mo subscribe mo sa kanang text service sa VECO wherein once available na inyong bill mo text ang VECO nga hustoy putla na nakaugma bayad na. Bayad na. Ang So, inyong ma-aware ka dayon. So, kanang mo na, sakto na, convenience at your Your fingertips, fingertips. You diba? can check your monthly electricity bill din sa inyuhang kanang app. At the same time, you can view your payment history kung kanang pila ba kabuan imong nabayran. And you see your bill charts and kanang imo ang nice aning sa mobile app no kay makita nimo ang trend sa imong power consumption. Bitaw. Nganong itaas man ni nganong wala ni mubo lagi. So least makaibaw makita ka ka. unsay mga na imong gibuhat. So you can actually download the mobile app now sa available na siya sa App Store ug sa Google Play. Okay. Right. Laing, So, napailaing oh, kwan. natay public service announcement panawagan ni sa Alegria Canyoneering. local government unit sa ilang tourism office. We wish to bring to your attention a concerning matter. It has come to our notice. Abot sa among sa ilahang nahibawan nila nga there are certain tour operators nga nigamit sa Alegria Canyoneering brand for promotion but are ultimately taking customers to alternative destinations. Destinations. So, dili siya maayo, no? Kay
kani ang mabirahan ani ang Alegria man. Oh. So this is a clear misrepresentation. These operators are misrepresenting the Alegria Canyoneering, which can lead to confusion and kanang disappointment sa tourist. Oh, yes. Naasa din siya safety concern kay ang different locations may not have the same safety standards or trained guides by the Alegria Canyoneering. Quality assurance at the same time ang brand reputation. So, okay, mayaw-yawan man sila. hinumdum mo atong kuana similar sa di katubang ni book sila sa bantayan nya na budol sila so naabot na sila dito wala di sila room so we have to be very very careful aning mag-book ta sa online na atong yun i-validate kung legit ba ni sila sa sources you know atong tawagan atong kanang unsa na atong i-check gyud ang ilahang Facebook pages as well as ang official pangitaon gyud nato ang official site nga pages sa kaning mga destinations nga atong antuan kay lisod na kay nang pack na kay ta para sa atong bakasyon ig-abot ngadto wa di ay street dweller ta for pila ka days kay wa day tay booking arrangement sa katong atong gig nagastuhan na nato og kwarta so we have to be very careful no so to those nga moadto mo ganahan mo experience sa Alegria Canyoneering mas maayo nga anyong bisitahon ang local government unit nga page sa Alegria for kanang klaro nga unsaon siya pag-book. Actually, daghan kay mga storya na labi na sa mga travel forum sa Facebook bita mo nang naiuban na i-legit check palihog, pa-legit check po kung legit ba tong kaning kuan kaning travel and tour nga operator bitaw mo daghang magbotong inana. So, helpful sad ang community nga makahatag pod og mga recommendations kung asa mo travel sa inyong sunod nga bakasyon na no kay balik naman ang tourism industry kay wala namang dili namang kayo higpit ang mga regulations sa batok sa COVID so hopefully nga samtang wala na ta restrictions mulambo pagbalik atong turismo and ultimately ang nasudnong ekonomiya. Okay. Wala tayo, Uris Luigi. So, manamilit na ta, hangtod ugma, mga higala. Katong buot nga mo. Tanaw, pagbalik sa atong episode din sa Beyond the Headlines, mamahimo ka mo makabisita sa atong Facebook page, ang Sunstar Cebu Facebook page, ang Super Balita Cebu Facebook page. Ingon man ang Sunstar Philippines Facebook page, o ganasab ta sa YouTube, baliw lang i-search ang Sunstar Web TV. Kung busy mo or limited ang inyong data sa pagtanaw sa among episode, pwede ninyong paminawon ra ang among episode bangit diha sa Spotify o sa Apple Podcast. Pangitaa lang ang Beyond the Headlines. Ug ayaw kalimot pagbisita sa www.sunstar.com.ph alang sa mga labas og nag-unang balita. Ug magkatong Beyond the Headlines ing adlaw nga Miyerkules, September 13, 2023 dinhi atong iyagyag og ibisto ang mga abuso. Atong tabangan og pangita unsaon nato pagsulbad inyong mga problema. Ug palanugon ang tingog sa komunidad hangtod og mapuhon. Nako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe. Maayong hapon. Amping!